At heto na nga mga lods, ang pinakahihintay nating laban, Asta and Yuno versus Lucius Socrates. At mukhang magiging matindi ang laban na to mga lods dahil tuluyan na ngang nag-transform si Lucius into God mode gamit ang naipon niyang magic from Magic World 3. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang mga Archangel Paladin na tinalo ng mga Magic Knight, especially Black Bulls, na maraming Paladin na pinabagsak. It turned out na ang isa sa mga Supreme Devil na si Adramelech ay nasa itaas lang pala pinapanood ang lahat ng kaganapan kung saan siya ay napatugon na sino daw ang mag-aakala na magawang matalo ng mga taga Clover Kingdom ang lahat ng Archangel Paladin at inamin niyang mas mahusay nga talaga ang mga Magic Knight kaysa sa inaasahan niya. Nadagdag pa niyang sa tingin niya parang sandali na lang matatapos na rin yung ibang laban. Ipinakita din na nag-ala Voltis 5 ang lakas ni Henry gamit ang Black Bull House sa pamamagitan ng kanyang recombination magic at nag-dominate talaga siya lalo na tinataglay din niya ang sharing anti-magic ni Asta kaya kahit ang Lucius Clone at Guardian Angel ay wala talagang nagawa sa lakas ni Henry. Habang nangyari din ng isa sa pinakamaangas na combination upang magawang matalo ni Captain Charlotte Rosalie at Captain William Vengeance ang isa sa mga Lucius Clone at Guardian Angel sa pamamagitan lang naman ng Curse Worker Naver Magic ni Gordon Agrippa na makikitang tumaas ang buhok ni Captain William Vengeance at parang nawala ang curse mark sa ulo niya. Sa mga hindi nakakaalam, ang Curse Worker Naver Magic ni Gordon Agrippa ay isa sa pinaka-rare na magic dahil napapagaling niya ang isang Magic Knight na hindi gaanong nakokontrol ang kapangyarihan dahil sa kanilang sumpa mula pagkabata. Isa na nga dito si Captain Charlotte, Captain William Vengeance at Henry Legoland. Kaya super effective talaga for support ang magic ni Gordon lalo na sa mga Magic Knight na nag-struggle sa pagkontrol ng kanilang kapangyarihan. Sa kabilang panig naman, hindi rin nagpatalo si Gray at Vanessa at alam naman nating matagal nang na-unlock ni Vanessa ang kanyang full potential ngunit itong si Gray ay nasa ibang level na rin ng kanyang transformation magic dahil na-unlock na rin niya ang kanyang full potential from transformation to transmutation magic kung saan kaya niyang i-disassemble ang kahit anumang substance at kaya rin niya itong i-reassemble into another substance na gugustuhin niya, making her one of the most powerful Archmage dahil kaya niyang pagalingin kahit gaano pa ka-severe ang isang sugat. Samantalang naging matindi rin ang combination ni Captain Real at Gauche gamit ang Mirror Magic at Twilight Valhalla sa pamamagitan din ng Painting Magic. Habang si Zora at Sekri naman ay tahasang kinalaban ng dalawang Lucius Clone gamit ang kanilang full potential magic sa tulong din ng dalawang pinakamagaling na support Magic Knight ng Clover Kingdom na sina Charmy Pappetson at Finral Rollicase. Napangiti si Adramelech at napatanong kung nakikita ba ni Lucius ang layo ng kalamangan ng taga Clover Kingdom sa digmaan na to. Ngunit on the other side, nakikita naman niyang ang lahat ng bagay ay nagsisitaasan na makikitang patuloy pa rin ng one of the greatest magic spell ever na siyang nagwasak sa buong Clover Kingdom at patuloy itong nag-rise up papunta sa ugat ng Magic World 3 na ginawa ni Lucius Socrates. At heto na nga mga lods ang pinakamaangas na Black Clover t-shirt na sobrang simple at napakaangas, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na ang chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods ay ang Black Clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre ang back design na sobrang simple at napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation dahil hindi lang ito maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Pagkatapos ipinakitang parang missile na lumipad pa itaas sina Asta at Yuno at mukhang sa wakas makikita na rin natin ang pinakahihintay nating laban, ang Asta and Yuno versus Lucius Socrates. Habang lumilipad ang dalawa, biglang nagsalita si Belle at sa pinapakitang ekspresyon ng mukha ni Belle ay nalaman ni Yuno na malapit na palang umabot sa limitasyon ng kanilang combination magic spell which is ang Neverland, kaya parang pinagpapawisan nga itong si Belle. Ngunit may bigla ngang napansin si Asta kaya agad-agad niyang tinawag si Yuno at lumalabas na naghanda pala ng pagkain si Charmy, mga recovery magic food para maibalik ang lakas ng dalawa bago nila makalaban si Lucius Socrates.
Kaya ang problema ni Belle at Yuno ay parang naibsan ng matikman ang napakasarap na pagkain at si Asta naman ay napangiti dahil nandito na sila sa pinakaitaas at mukhang ito na ang pinakahihintay nilang moment na harapin ang nag-iisa at itinuturing ang sarili na isang Panginoon. Sabay na tumalon ng dalawa upang puntahan ang kinaroroonan ni Lucius at makikitang parang isang napakalaking stadium ang lugar na ito at si Lucius ay nakaupo sa isang upuan na may 3 cross at sinabi niya sa dalawa na finally nakarating na din kayo. Nagkatinginan ng tatlo at tinawag nga ni Lucius ang pangalan ni Asta at Yuno dahil nalungkot siya para sa kapakanan ng buong mundo since nakita niya sa dalawa na ito ay nagpunta upang pigilan ang kanyang hangad na kapayapaan at gawing mapait ang katapusan ng lahat. Galit na napatitig si Asta at sinabi na hindi niya alam kung ang mundo na gusto nito ay papunta sa masama o mabuti. Ngunit mayroon siyang malaking katanungan para kay Lucius. May isang tao na napakahalaga para sa kanya na nag-turn into truly happy person, ngunit ito ay nagsisi sa moment na hindi na nito gusto ang kanyang ginawa at pasigaw niyang sinabi na umiyak si Sister Lily. Kaya muli niyang tinanong si Lucius na kung gusto nitong baguhin ang mundo sa magandang kinabukasan, bakit ang isang mabuting tao ay ginawa nitong masama? Kalmadong sinabi ni Lucius ang salitang, "Kasalanan mo to, Asta, dahil ikaw ang depekto ng mundo." Paliwanag ni Lucius, kapag involved si Asta sa isang tao, nag-i-end up ito sa paghihirap at dapat itong maunawaan ni Asta. Biglang nagsalita si Yuno na wikang hindi siya naniniwala. Alam niyang hindi isang Diyos si Lucius na siyang naghahanap ng kapayapaan para sa mga tao at isa lang itong normal na tao na ayaw ang bagay na yon. At kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa gusto nito, wala daw itong ibang gawin kundi ang maging makasarili. Napangiti si Lucius matapos marinig ang talumpati ni Yuno at sinabing napaka-pointless kung susubukan pa niyang hikayatin ng dalawang to kaya wala siyang magagawa kundi hanggang dito na lang. Pagkatapos bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na liwanag na parabang nag-release ng matinding mana ang magical tree. At the same time, it seems na parang ina-absorb palalo ang kapangyarihan ni Zenon, Dante at Vanica kung saan napatayo na nga dito si Lucius at ipinakitang tuluyan ng nag-transform ang pinakamalakas na kalaban at mukhang nag-ala Aizensoski moment itong si Lucius Socrates mga lods at sinabing tatalunin ko kayong dalawa at gagawa ko ng ideal na mundo. Sabay unleash ng napakalakas na light magic towards Asta and Yuno. Biglang nagkaroon ng anti-magic ang atake ni Lucius at ang napakalaking light magic attacks ay hindi umubra kung saan lumabas sina Asta at Yuno at ipinakitang handa na nga ang ating mga bida upang makipaglaban at sinabi ng dalawa na wawasakin nila ang ideal world kasama si Lucius Socrates. At mayroon lang akong napansin dito kay Adramelech mga lods na parabang ni-reserve talaga ni Tabata ang kanyang karakter at wala gaanong exposure ang pinakahuling Supreme Devil na pinakilala sa atin. At hanggang ngayon hindi pa natin alam kung ano nga ba talaga ang kanyang tunay na kapangyarihan. At isa pa sa napapansin ko dito mga lods, yung pagtawag ni Lucius Socrates kay Asta na isang world's flaw o isang depekto na pwedeng ikasira ng mundo. Na parabang nire-refer ni Lucius ang kapangyarihan ni Asta na anti-magic na isang napakalaking banta para sa mundo na kanyang ililikha. Since si Asta lang ang pinakaiba sa lahat na kahit man sa underworld o sa mundo ng mga tao ay parehong nagtataglay ng magic, ngunit si Asta lang ang nag-iisang nilalang na nagtataglay ng anti-magic, which is ang lahat ng magic ay kaya niyang talunin. Kaya siya tinatawag ni Lucius na isang flaw. Dahil ika nga ni Dr. Strange, pumunta siya sa future upang makita ang lahat ng possible outcome at nakita niya ang 14,605 possible future at isang heroes lang ang kanyang nakita at ito nga ay wala ng iba kundi si Iron Man, Asta Baby. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!